At nagbabalik po ang easy lang yan. O ano mga kasabahay, naipon nyo na ba ang mga sapal ng inyong brewed coffee? Medyo palamigin nyo na muna ito at umpisahan na po natin ang pag-reuse ng coffee grounds. Alam nyo ba mga kasabahay na maraming gamit ang coffee grounds o yung ang tinatawag na sapal ng kape, lalo na pagdating sa pagpapabeauty. Naku, hindi nyo na po kailangan pang pumunta sa mga spa at magpa-coffee scrub na usong-uso ha. Dahil sa bahay nyo lang po mismo ay pwede nyo na itong magawa. Ang dapat nyo lang pong gawin ay ganito, napaka-easy lang po. Ang ating kakalanganin ay coffee grounds, sugar or salt, at coconut oil. Paghaluin ang mga nabanggit na ingredients, saka ilagay sa malinis na lalagyan. Pagkatapos ay maaari na itong ipahid sa katawan, lalong-lalo na sa mga rough areas gaya ng siko, tuhod, at sakong. Ang coffee ground at sugar o salt ay makakatulong upang i-exfoliate ang inyong mga skin. Samantala, ang coconut oil naman ay makakatulong upang maging soft at moisturized ang inyong mga skin. Isa pang problema ng mga kababaihan ay ang pagkakaroon ng dark round eyes at mga eye bags. O alam nyo yan. Alam nyo ba na coffee grounds lang din ang katapat niyan? Ganito lang po ang dapat ninyong gawin para maalis ang mga eye bags ninyo. Ipahid ang coffee grounds sa paligid ng mata. Siguraduhin huwag tamaan ang eyeballs upang hindi ito ma-irritate. Iwanan ito sa loob ng 15 minuto at saka hilamusan ng tubig. Gawin ito sa loob ng 1 linggo at mapapansin na unti-unti nang nawawala ang mga dark round eyes at eye bags sa paligid ng inyong mga mata. Mga kasambahay, magagaspang na ba ang inyong mga kamay dahil sa pang-araw-araw na pagtatrabaho? Yung tipo bang pagkakinuskus nyo na ganyan, maaligas-gas na. Naku, wag ko kayo magpanik dahil ground coffee lang po ang sagot dyan. Ipunin ang coffee ground at ilagay sa bowl. Lagyan ito ng olive oil at haluin hanggang sa ma-absorb ng coffee ground ang olive oil. I-scrub ito sa inyong mga kamay sa loob ng 2 minuto sa kahugasan ng malinis na tubig. Mapapansin na ang pagiging smooth ng inyong mga kamay pagkatapos nyo itong i-scrub ng coffee ground. Okay, mga kasambahay doon sa mga mahilig mag-brood ng coffee, di po ba natitira yon yung coffee grounds? Huwag niyo pong itapon. Pwede niyo pa pong magamit yon sa pagpapakinis, pagpapa-smooth ng inyong balat. Yung natira niyong coffee grounds doon sa coffee maker ninyo, lagyan niyo ng kahit anong oil. Gusto niyo olive oil, kung anong mang essential oil meron kayo sa bahay, or pwede nyo ring lagyan ng honey. Or konting milk, pwede rin. Kasi maganda yan sa lahat ng yan, may mga antioxidant yan. Alam niyo po kasi yung caffeine na nakukuha doon sa kape, sa coffee, merong siyang antioxidant at anti-inflammatory na din na effect. Kasi nagko-constrict po yan nagiging dahil ng pag-constrict ng blood vessel o nagpapakipot ng mga blood vessels natin. Kaya meron siyang anti-inflammatory effect at saka yung redness nawawala, yung pamumula ng balat. Gamitin niyo po yan. Kaya lang wag madalas kasi po masama rin ang mag-scrub ng malimit. Kailangan at least twice, the most is 3 times a week. Depende rin sa klase din ng material na gagamitin nyo for body scrub. Okay? Pero after kayo mag-scrub, do not forget to apply moisturizing lotion. Okay po? Kahit anong moisturizing lotion, apply it after kayo mag-scrubs. Sa amin pong pagbabalik ay iba't ibang gamit pa rin ng coffee grounds ang ating tatalakayin. Pero this time, hindi na natin siya i-apply sa katawan. Tutuklasin naman natin kung saan pa natin ito magagamit sa loob
at sa labas ng ating tahanan. Kaya wag po kayo maglilipat ng channel. Magkakape lang muna tayo. Diyan lang kayo. Hawakan nyo ang mga kape ninyo, ha? Sabay-sabay tayo magiinom yan. At sa pagbabalik, mga iba pa pong gamit ng coffee grounds ang inyong matutunghayan. Dito lamang po sa Learning Things, the easy way. Tawag sa atin ay easy lang yan.